Sa loob ng 10 taon, ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang hindi ako kailanman itinuring na tao. Ngunit sa gabi ng aming anibersaryo, habang ang taksil kong asawa ay nakikipaghalikan sa kanyang kabit gamit ang perang pinaghirapan ko, doon ko napagtanto na ang huling sakripisyo ko ay hindi na para sa kanila, kundi para sa aking paglaya. Pinanood ko silang malunod sa sarili nilang kasakiman habang ako ay naglalakad palayo, hawak ang bawat sentimong inakala nilang sa kanila. Ngayon, habang ang mapang-aping biyenan ko ay nagmamakaawa sa kalsada, tinitingnan ko lang siya mula sa bintana ng aking sasakyan, nang walang kahit anong emosyon. Ang maranyang kwarto ng aming penthouse ay tila isang kulungan na binalot ng ginto. Nakatayo ako sa harap ng salamin, isinusuot ang isang kwintas na gawa sa mga diamante. Mga diamanteng ako mismo ang bumili para sa sarili ko, ngunit ipinagmamalaki ng aking asawa na galing sa kanya. Sa labas ng silid, naririnig ko ang tawanan ng mga bisita at ang tunog ng mga basong nagtatama, isang selebrasyon para sa 10 taon ng isang huwad na pagsasama. Isabela, pirmahan mo na ito. Huwag ka ng maraming tanong. Para naman ito sa kinabukasan ng pamilya ng asawa mo. Konting sakripisyo lang, hindi ka naman mamamatay. Ang boses ni Doña Aurora ay parang isang matalim na kutsilyo na pilit hinihiwa ang katahimikan. Hindi ko kailangan lumingon para malaman na hawak na naman niya ang isang makapal na folder. Pumasok siya sa silid nang hindi man lang kumatok. Ang kanyang suot na mamahaling terno ay tila hindi sapat para itago ang kanyang pagiging mapang-api. Sa likod niya, pumasok din si Marco, ang aking asawa. Hawak niya ang isang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Love, kailangan lang ito ni Mama para sa expansion ng business ni Junjun. Isang pirma mo lang sa guarantee letter na ito, solved na ang problema. Isipin mo na lang na investment ito para sa legacy ng mga De Vega. Wika ni Marco sa isang malambing na tono na dati ay nagpapalambot sa aking puso. Ngunit ngayon, ang boses na iyon ay tila isang lason na nagpapakulo sa aking dugo. Ma'am Isabela, pasensya na po sa istorbo, pero hinihintay na po kayo ng mga media sa baba. Sabi po ni Doña Aurora, dapat ay sabay-sabay kayong bababa para sa grand entrance. Ang boses ng aming event coordinator ay narinig mula sa intercom. Nagdadala ng dagdag na pressure sa loob ng silid. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking kamay mula sa aking kwintas. Hindi ko binuksan ang folder na iniabot ng aking biyenan. Sa halip, kinuha ko ang aking cellphone sa ibabaw ng vanity table. Isang notification ang bumulaga sa akin. Isang alerto mula sa aking private investigator. Sa loob ng mensahe ay ang mga larawan ng notice of foreclosure para sa mismong penthouse na kinatatayuan namin. At sa ilalim ng dokumentong iyon, nakita ko ang isang pamilyar na lagda, isang peking pirma. Ang aking pangalan na isinulat ng kamay na pilit humahawak sa akin ngayon. Tiningnan ko si Marco sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin. Ang lalaking pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huli ay ang lalaki palang unti-unting nagnanahaw ng aking buhay. Ang bawat sentimong kinita ko mula sa aking kumpanya ay unti-unti na nilang isinasangla para sa mga utang sa sugal ng kanyang kapatid at sa karangyaan ng kanyang ina. Isabela, ano ba? Bingi ka ba? Pirmahan mo na yan para matapos na tayo rito. Hinihintay na tayo ng mga kumare ko sa baba. Gusto mo bang mapahiya kami? Bulyaw ni Doña Aurora. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng naglaho. Hinarap ko sila nang may mukhang kasing lamig ng yelo. Walang luha. Walang pang-inginig ng boses. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay mabilis na nag-anyong isang matigas na baluti sa aking puso. The penthouse is under foreclosure, Marco. Mahinahon kong saad. Ang boses ko ay matatag at walang bahid ng emosyon. Sandaling natigilan ang mag-ina. Ang baso ng alak sa kamay ni Marco ay bahagyang nayanig, ngunit agad siyang nakabawi. Isang peking tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. What are you talking about, love? Baka nagkakamali ka lang ng nabasa. Hayaan mo na yan. Ang mahalaga,
ay ang gabi nating ito. Huwag mo akong daanin sa matatamis na salita, Marco. Nakita ko na ang dokumento at nakita ko na rin ang peking pirma ko. Pagpapatuloy ko, habang dahan-dahang hinuhubad ang aking mga diamanting hikaw. At ikaw, Mama? Ang perang hiningi mo noong nakaraang buwan para sa charity nyo? Alam nating lahat na ipinambayad mo lang yon sa utang ni Junjun sa kasino. Namutla si Doña Aurora. Ngunit ang kanyang pagiging mapang-api ay hindi agad nawala. At ano naman na yon? Asawa ka ni Marco. Lahat ng sayo ay sa kanya rin. Yan ang tungkulin mo bilang isang De Vega. Ang magsakripisyo para sa pamilya. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting hindi nakakarating sa aking mga mata. Mali kayo. Ang tanging tungkulin ko ngayon ay protektahan ang kung anong sa akin. Kinuha ko ang aking bag at isang ballpen. Inakala nila na pipirmahan ko ang folder, ngunit mabilis kong isinulat ang isang maikling mensahe sa isang pirasong papel at iniabot ito kay Marco. Ano ito? Tanong ni Marco habang binabasa ang papel. Ang pangalan ng aking abogado. Sagot ko habang kinukuha ang aking coat. Simula sa segundong ito, lahat ng aking accounts ay freeze na. Ang kumpanya ko ay hindi na maglalabas ng kahit isang piso para sa pamilyang ito. At ang party na ito, it's cancelled. Kasama na ang kasal natin. Isabela, huwag kang maging bastos. Maraming tao sa baba. Sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit at takot. Hindi ko na sila nilingon. Naglakad ako patungo sa pinto ng may taas noong dignidad. Sa bawat hakbang ko, naramdaman ko ang pagbigat ng atmosfera sa silid. Ang tunog ng aking sapatos sa sahig na gawa sa hardwood ay tila isang martilyo na nagpapako sa kanilang kapalaran. Binuksan ko ang pinto at huminto sandali. Marco, don't bother coming home. This place isn't yours anymore. Actually, it was never yours. Lumabas ako ng silid habang naririnig ang naghihisteryang boses ni Doña Aurora at ang desperadong pagtawag ni Marco sa aking pangalan. Sa labas, sa gitna ng hallway, nakita ko ang aming yaya na hawak ang isang tray ng pagkain. Tiningnan ko siya at tumango. Manang, pakitapon ang lahat ng pagkain yan. Wala nang selebrasyong magaganap. Utos ko sa isang kalmadong tono. Pagbaba ko sa grand staircase, ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang mga flash ng camera ay tila mga bituin na sumasaksi sa aking pagbangon. Hindi ako tumigil para sa mga interview. Diretso akong lumabas ng hotel kung saan naghihintay ang aking driver. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa hotel, tiningnan ko ang aking cellphone. Isang bagong mensahe mula kay Marco ang pumasok. Isabela, please. Sofia is pregnant. I needed the money for her and the baby. If you cut us off, we have nothing. Don't be so heartless. Binasa ko ang mensahe ng walang kahit anong gulat. Sofia, ang babaeng inakala kong kaibigan ko na ngayon ay buntis sa anak ng asawa ko. Ang pagtataksil nila ay tila isang malalim na sugat. Ngunit ang dugong lumalabas dito ay hindi na nagdadala ng sakit, kundi ng linaw ng isip. Ibinaba ko ang aking cellphone at tumingin sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod ng Makati na mabilis na lumalampas. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay malinis, malayo sa mapanira at mabahong hangin ng pamilyang De Vega. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Ito na ang simula ng kanilang pagbagsak at ang aking muling pagsilang. Ngunit habang tinitingnan ko ang isang maliit na susi sa loob ng aking bag, ang susi sa isang safe box na itinago ng aking ama bago siya mamatay, isang tanong ang pumasok sa aking isipan. Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng ito? At ano ang lihim na matagal nang itinatago ni Doña Aurora tungkol sa aking pagkatao? Ang katahimikan ay isang luho na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Sa loob ng 10 taon, ang bawat umaga ko ay nagsisimula sa ingay ng mga reklamo ni Doña Aurora tungkol sa kanyang mga designer bags o ang walang katapusang paghingi ni Marco ng pondo
para sa kanyang mga proyektong laging nauuwi sa wala. Ngunit ngayon, habang nakaupo ako sa loob ng aking opisina sa Makati, tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang marahang paghigop ko ng kape ang naririnig ko. Ito ang tunog ng kalayaan, isang musika na binuo mula sa mga piraso ng aking nadurog na tiwala. Hindi nagtagal, ang katahimikang ito ay muling nabulabog ng sunod-sunod na pag-vibrate ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahoganya. Hindi ko na kailangang tingnan ang screen para malaman kung sino ang tumatawag. Sa nakalipas na 2 oras, halos 50 missed calls na ang natanggap ko mula kay Marco at sa kanyang ina. Nang muling tumunog ang telepono, dahan-dahan ko itong sinagot at inilagay sa speaker. Isabela, sa wakas, sumagot ka rin. Ano bang pumasok sa utak mo kagabi? Alam mo bang naging katatawanan kami sa harap ng mga bisita? Ang lahat ng kumare ko ay pinag-uusapan ang ginawa mong pag-alis. Wala kang utang na loob. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang sumasabog na bulkan, puno ng puot at kawalan ng pagtitimpi. Mama, calm down. Masama ang high blood sa inyo. Malamig kong sagot habang tinitingnan ang stock market report sa aking monitor. Anong calm down? Pinalayas kami ng bangko sa penthouse kaninang madaling araw. Nandito kami ngayon sa bahay ng kapatid ni Marco, nagsisiksikan sa isang maliit na kwarto. Isabela, hindi mo ba naiisip ang kahihiyang ibinigay mo sa amin? Kami ang nag-angat sa iyo. Kami ang tumanggap sa iyo noong namatay ang ama mo at wala kang matakbuhan. Tila bumalik ang aking gunita sa nakaraan. Noong ako ay isang 28 taong gulang, na babaeng nagluluksa at naguguluhan. Inakala ko noon na ang pamilya De Vega ang aking tagapagligtas. Ngunit sa bawat taon na lumipas, napagtanto ko na ang kanilang tulong ay isang tanikela na unti-unting sumasakal sa aking leeg. Ang bawat sentimong ibinigay nila noon ay kinuha nila pabalik ng may libu-libong interes, mula sa aking pawis, talino at dignidad. Mama, bayad na ang utang na loob ko sa inyo. Sa katunayan, sobra-sobra pa. Wika ko, ang boses ko ay walang bahid ng galit, kundi purong lohika. Ang penthouse na tinitirhan nyo ay binayaran ko sa loob ng 5 taon. Ang kumpanya ni Marco ay nabubuhay dahil sa aking personal na garantiya. Kung pinalayas kayo, yon ay dahil pinili ni Marco na pekein ang pirma ko para sa isang utang na hindi ko kailanman sinang-ayunan. Isabela, love, please, listen to me. Narinig ko ang boses ni Marco sa kabilang linya, pilit na inaagaw ang telepono sa kanyang ina. Nagawa ko lang yon dahil desperado ako. I was trying to protect the family legacy. Huwag mong idamay si Mama rito. Hayaan mo kaming bumalik sa penthouse. I'll make it up to you, I promise. Hihiwalayan ko na si Sofia. Hinding-hindi ko na siya kakausapin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang mga salita ni Marco ay parang mga sirang plaka na paulit-ulit na tumutunog sa aking pandinig. Family legacy, Marco? O ang sarili mong karanyaan? At tungkol kay Sofia, huwag mo siyang hiwalayan. Kailangan niya ng suporta mo, lalo na't buntis siya, di ba? Total, ang perang ninakaw mo sa akin ay sapat na para sa isang buhay na marangya. Kung hindi lang sana ito na-freeze ng bangko kaninang 8:00 ng umaga. Nabalot ng katahimikan ang kabilang linya. Ramdam ko ang kanilang gulat at ang mabilis na pag-akyat ng tensyon. You did what? Ang boses ni Marco ay nanginghinig na sa takot. Lahat ng joint accounts, lahat ng cards na nasa ilalim ng kumpanya ko, at lahat ng properties na nakapangalan sa akin ay sarado na para sa inyo. Simula ngayon, wala kayong matatanggap na kahit isang 5 mula sa akin. Kung gusto niyo ng pera, magtrabaho kayo. Iyon ay kung may kumpanya pa natatanggap sa inyo pagkatapos kumalat ng balita tungkol sa inyong estafa case. Isabela, napakasama mong babae. Gagawin mo ba talaga ito sa amin pagkatapos ng lahat? Sigaw ni Doña Aurora. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng kapangyarihan. Tanging desperasyon na lamang ang nangingibabaw.
I am not being bad, Mama. I am being fair. Pinatay niyo ang babaeng dating nagmamahal sa inyo. Ang kaharap niyo ngayon ay ang CEO ng kumpanyang ito. At hindi ako nagbibigay ng pondo sa mga proyektong laging lugi. Ibinaba ko ang telepono nang hindi na naghihintay ng kanilang sagot. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan. Ang aking mga daliri ay marahang dumampi sa gilid ng aking tasa. Nararamdaman ang init ng kape na tila nagbibigay ng lakas sa aking pagkatao. Maya-maya ay kumatok ang aking sekretarya na si Elena. Ang kanyang mukha ay bakas ang pag-aalala. Ma'am Isabela, may dumating pong sulat mula sa isang hindi kilalang sender. Sabi po ay importante ito para sa inyong seguridad. Wika ni Elena habang inilalapag ang isang puting envelope sa aking lamesa. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay may ilang mga litrato ng isang pribadong pulong sa pagitan ni Marco at ng isang lalaking kilala sa pagiging marahas sa pagkuha ng mga assets. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang dokumentong kalakip nito. Isa itong blueprint ng isang planong isasampa laban sa akin. Isang kaso ng malversation of funds. Ang mga dokumento ay mukhang legal at may mga pirma ko na tila totoo. Isang matinding panginginig ang gumapang sa aking gulugod. Hindi lang pala pagnanakaw ang plano nila. Nais nilang ganap akong wasakin, ipakulong, at kunin ang lahat ng aking pinaghirapan habang ako ay nasa likod ng mga rehas. At ang petsa ng pagsasampa ng kaso? Sa makalawa. Meron na lamang silang 48 oras para maisakatuparan ang kanilang maitim na balak. Napahilig ako sa aking upuan. Ang aking mga mata ay nakapikit ng mariin. Ang pamilyang itinuring kong akin ay naghahanda na para sa aking huling paghuhukom. Elena, tawag ko sa aking sekretarya nang hindi dumidilat. Po, ma'am? Ihanda mo ang lahat ng records ng ating corporate audit sa huling 5 taon. At tawagan mo si Attorney Castillo. Sabihin mo sa kanya, hindi na lang ito tungkol sa divorce. This is war. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, nakita ko ang mga itim na ulap na unti-unting lumalapit sa kalangitan ng Makati. Isang malakas na bagyo ang paparating. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang tatakbo para magtago. Ako ang magiging sentro ng unos na wawasak sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Ang akala ng asawa ko ay sapat na ang perang ninakaw niya sa akin para bumuo ng isang bagong buhay sa piling ng kanyang kabit. Ngunit habang masaya niyang hinahaplos ang tiyan ng babaeng iyon sa loob ng isang mamahaling ospital, hindi niya alam na ang bawat segundong inilalagi nila roon ay binabayaran na ng kanilang sariling kinabukasan. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Lumakad ako papasok sa silid na yon na parang isang reyna at sa isang pitik ng aking mga daliri, ang marangyang mundong itinayo nila gamit ang aking pawis ay biglang naglaho na parang usok. Ang puting pasilyo ng St. Jude Medical Center ay nanginghibabaw sa amoy ng gamot at tila nanunuya sa aking katinuan. Sa bawat hakbang ng aking suot na takong sa makinis na sahig, nararamdaman ko ang bigat ng katotohanan kanina ko papilit na nilulunok. Hindi ako narito para magpagaling. Narito ako para saksihan ang huling kumpirmasyon ng aking pagkakatraidor. Huminto ako sa tapat ng room 502. Isang suite room. Ang pinakamahal na silid sa palapag na ito. Ang perang pambayad dito ay galing sa dividend ng aking kumpanya na kinuha ni Marco sa pamamagitan ng kanyang peking pirma. Dahan-dahan kong pinihit ang hawakan ng pinto. Walang tunog ang aking pagpasok, tila isang aninong hindi inaasahan. Don't worry, Sofia. Sabi ni Mama, siya na ang bahala sa lahat. Once na masettle ang kaso laban kay Isabela, mapapasa atin ang lahat. Ang kondo, ang kumpanya, pati ang legacy ng mga De Vega ay magiging sa atin na at sa baby natin. Ang boses ni Marco ay punong-puno ng lambing, isang uri ng pag-ibig na hindi ko nang narinig sa kanya sa loob ng maraming taon. Nakita ko silang dalawa. Si Sofia, ang babaeng itinuring kong parang sarili kong kapatid, ay nakahiga sa kama.
nakasuot ng seda at may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Si Marco ay nakaupo sa tabi niya. Masuyong hinahalikan ang kanyang mga kamay. Pero Marco, paano kung lumaban si Isabela? You know how smart she is. Baka malaman niya ang plano natin bago pa tayo makakilos. Ang boses ni Sofia ay tila isang mahinang huni, ang paborito niyang estilo ng pag-arte bilang biktima. She's just a woman, Sofia. Akala niya ay sapat na ang talino niya, pero hindi niya alam na sa pamilya namin, ang kapangyarihan ay nasa mga lalaki. Magaling lang siyang kumita ng pera, pero sa huli, sa amin pa rin ang bagsak niyon. Sagot ni Marco nang may halong panunuya. Isang malamig na hanging tila galing sa kailaliman ng lupa ang humaplos sa aking batok. Hindi na ako naghintay pa. Naglakad ako patungo sa gitna ng silid. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanilang mga gulat na mukha. Ang baso ng tubig sa lamesa ay bahagyang nayanig ng tumama ang aking bag sa ibabaw nito. Si Sofia ay agad na napabalikwas. Ang kanyang muka ay biglang namutla na parang papel. Si Marco naman ay napatayo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Isabela, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Marco. Why, Marco? Bawal bang bisitahin ang pamilya mo? Ang boses ko ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang bala na tumatama sa kanilang pagkatao. Napakaganda ng kwartong ito. Air-conditioned, may view ng city, at higit sa lahat, libre dahil ako ang nagbayad, di ba? Isabela, please. Let me explain. Sofia she's delicate right na yung pregi siya. Huwag mo siyang saktan. Ani Marco, habang humaharang sa harap ni Sofia. Tila ba ako ang kontrabida sa kanilang teleserye? Tiningnan ko si Sofia, ang babaeng dati kong binibigyan ng mga mamahaling regalo at pinagkakatiwalaan ng aking mga sikreto. Sofia, kumusta ang pakiramdam ng nakaw na karangyaan? Masarap ba ang matulog sa mga unan na binili ng perang? Kinuha ng asawa ko mula sa aking mga ipon? Biglang bumuhos ang mga luha ni Sofia. Ate Isabela, sorry po, hindi ko naman sinasadya. Mahal ko lang po si Marco. Please, huwag niyo pong saktan ang baby ko. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang sirang biolin na pilit humihingi ng awa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang epekto sa akin ang kanyang mga luha. Ang aking puso ay naging isang matigas na bato, hinulma ng kanilang mga kasinungalingan. Stop acting, Sofia. Save your tears for the court, mariin kong sabi. And you, Marco? You talk about legacy? Ang tanghing legacy na iiwan mo ay ang pagiging isang magnanakaw at manloloko. Lumapit ako kay Sofia at may inilapag na isang puting envelope sa kanyang kandungan. Hindi ito pera, hindi rin ito sulat ng pagpapatawad. Ano ito? Tanong ni Sofia habang nanginginig ang mga kamay. Iyan ang billing ng ospital na ito. Simula sa segundong ito, inalis ko na ang pangalan ko bilang garantor. Lahat ng deposit na ibinigay ko ay binawi ko na rin. Kung gusto niyo pang manatili rito hanggang manganak ka, kailangan niyong magbayad ng cash. Na yun din. Isabela, you can't do this. Wala kaming dalang ganong kalaking pera. Sigaw ni Marco. Then leave. Lumabas kayo at maghanap ng ospital na tumatanggap ng mga taong malang dangal. Sagot ko habang dahan-dahang kinukuha ang aking cellphone. At isa pa, Marco, tumawag ang bangko. Ang kondo na tinitirhan nyo, foreclosed na rin yon. Mayroon na lang kayong 3 oras para kunin ang mga gamit nyo bago ipadlock ang pinto. Hayop ka, Isabela! Wala kang puso! Galit na sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumula na sa pot. Puso? Ibinigay ko ang puso ko sa iyo sa loob ng 10 taon, Marco. Pero ang kinuha mo ay ang pera ko. Kaya ngayon, ang kinuha ko sa iyo ay ang kapayapaan mo. Huling saad ko bago tumalikod. Habang naglalakad ako palabas, narinig ko ang pagpasok ng mga security guards ng ospital. Ang boses ng billing clerk ay narinig kong nagpapaliwanag tungkol sa bayarin na kailangang masettle agad. Ang naghihisteryang iyak ni Sofia
at ang desperadong pakikipag-argumento ni Marco ay nagsilbing musika sa aking pandinig. Nang makalabas ako sa main lobby, ang init ng araw ay humalik sa aking balat. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan. Ang selyadong envelope na iniwan ng aking ama ay muling sumagi sa aking isipan. Bakit tila takot na takot si Doña Aurora na malaman ko ang nilalaman nito? Habang sumasakay ako sa aking kotse, nakita ko ang aking refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang asawang sunod-sunuran. Siya na ang babaeng handang sunugin ang mundo ng mga De Vega para makuha ang katarungang matagal na niyang dapat nakamit. Ngunit ang hindi ko alam, habang papalayo ang aking sasakyan, may isang itim na van na tahimik na sumusunod sa akin mula sa kanto ng ospital. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at ang mga kaaway ko ay hindi basta-basta susuko ng walang dumanak na dugo. Ang amoy ng sunog na papel ay unti-unting humahalo sa malamig na hangin ng aking silid. Isang pamilyar, ngunit mapait na paalala na ang bawat alaala ay may katapat na halaga. Hindi apoy ang sumisira sa mga larawang ito, kundi ang katotohanang ang bawat ngiti ni Marco sa mga pahinang ito ay isang sining ng panlilinlang. Pinapanood ko ang unti-unting paglamon ng apoy sa aming wedding album. Ang puting seda ng aking gown sa larawan ay nagiging itim na abo, habang ang aking puso ay nananatiling kasing tigas ng bakal. Ang bawat pahinang natutupok ay tila isang bigat na naalis sa aking dibdib. Ang 10 taon ng aking buhay ay naglalaho na sa loob ng isang maliit na fireplace, at sa halip na luha, ang naramdaman ko ay isang uri ng kakaibang ginhawa. Ito ang huling pagpupugay ko sa babaeng naging sunod-sunuran. Ang bagong Isabela ay wala ng puwang para sa sentimentalidad. Maya-maya, ang tunog ng aking cellphone ay muling bumasag sa katahimikan. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. S. Ang tanging pangalan na ginagamit ng aking informant. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na para magpabilis ng tibok ng aking puso. Ang hinaharap mong sagot tungkol sa iyong ama ay hindi na sa bangko, kundi sa lumang rest house ng mga De Vega sa Tagaytay. Doon itinatago ni Doña Aurora ang mga dokumentong hindi mo kailanman dapat makita. Napakunot ang aking no. Ang rest house na iyon ay matagal nang abandonado. O iyon ang akala ko. Bakit doon? At ano ang kinalaman ni Doña Aurora sa mga ari-ariya ng aking ama na dapat ay sa akin napunta? Bago ko pa masagot ang mensahe, isang malakas na paghampas sa pinto ng aking study room ang nagpabaling ng aking atensyon. Ang tunog ng pinto na tila gustong wasakin ay nagpadama sa akin ng isang pamilyar na panganib. Isabela! Buksan mo itong pinto! Alam kong nandyan ka! Ang boses ni Marco ay basag, puno ng galit at desperasyon na hindi ko pa narinig kailanman. Dahan-dahan akong tumayo. Inayos ang aking suot na silk robe at lumakad patungo sa pinto. Binuksan ko ito ng walang pag-aalinlangan. Tumambad sa akin si Marco. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at may mga bakas ng puyat at alak. Ang kanyang suot na mamahaling polo ay lukot-lukot na, malayo sa imahe ng isang respetadong negosyante na pilit niyang ipinapakita sa mundo. Nasaan ang titulo, Isabela? Ang kanyang boses ay isang mahinang ungol na tila hayop na nasusukol. Anong titulo, Marco? Marami akong titulo. Kalmado kong sagot habang sumasandal sa gilid ng pinto, nakataas ang isang kilay. Huwag mo akong laruin! Ang titulo ng lupa sa Forbes! Iyon na lang ang natitira sa amin. Binuksan ko ang vault sa opisina kanina at wala na doon ang orihinal na dokumento. Ikaw ang kumuha, di ba? Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay tila isang lason na gustong pumatay sa aking katinuan. Ang lupang iyon. Ang lupang binili ng aking ama para sa aking kinabukasan, na balak niyo palang ipambayad sa mga utang niyo sa Bombay. Isang manipis at mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Wala na ito sa vault, Marco.
at hinding-hindi mo na ito makikita. Hayop ka! Ibigay mo sa akin ang titulo? Kailangan nyo ni Mama para masave ang kumpanya. Kung hindi, kukunin ng mga creditors ang lahat, pati ang mga alahas niya. Akmang susunggaban niya ang aking braso, ngunit mabilis akong umiwas. Ang kanyang kamay ay tumama sa pader, lumikha ng isang tunog na nagpahinto sa kanya. Ang mga alahas ng ina mo ay hindi ko problema. At ang kumpanya nyo? Matagal na itong patay, Marco. Ikaw lang ang pilit na nagbubuhay dito gamit ang perang hindi sayo. Mariing kong sabi, ang bawat salita ay tila isang sampal sa kanyang muka. Ang titulo ay nasa isang ligtas na lugar. Isang lugar na kahit kailan ay hindi mo maaabot. Ang galit sa mga mata ni Marco ay napalitan ng isang madilim na determinasyon. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa magkabilang balikat. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa aking balat. Huling pagkakataon, Isabela. Ibigay mo ang titulo? O baka makalimutan kong asawa kita? Alam mo kung ano ang kaya kong gawin? Huwag mo akong itulak sa pader. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Wala akong nakitang pag-ibig, tanging kasakiman at takot. Ang takot ng isang taong mawawalan ng lahat. Asawa? Namatay na ang asawa ko nung gabing pekein mo ang pirma ko, Marco. Sagot ko sa isang tinig na kasing lamig ng semento. Ngayon, isa ka na lang istorbo sa buhay ko. At ang mga istorbo, tinatapon sa basurahan. Binitawan niya ako ng marahas. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Lumingon siya sa paligid ng silid at napansin ang fireplace. Ang mga abo ng aming album ay unti-unti nang naglalaho. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Sinusunod mo ang nakaraan natin? Sige, sunugin mo ang lahat. Pero tandaan mo ito, Isabela. Hindi ka makakatakas ng ganito kadali. May hawak si Mama na dokumento na magpapatunay na ikaw ang nagnakaw ng pondo ng kumpanya noong nakaraang taon. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang korte sa'yo kapag lumabas ang mga ebidensyang yon? Sandali akong natigilan. Ang banta ng malversation case. Ang dokumentong ipinakita sa akin ni Elena kanina. Akala mo ba ay ikaw lang ang may plano? Si Mama ang utak ng pamilyang ito, Isabela. At ikaw, isa ka lang kasangkapan na tapos na naming gamitin? Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng panunokso habang dahan-dahang lumalapit muli sa akin. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang hakbang, ang tunog ng isang malakas na busina ng sasakyan sa labas ng gate ay narinig. Hindi lang isa, kundi sunod-sunod. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang mag-reflect sa bintana ng aking study room. Namutla si Marco. Ang kanyang mata ay lumipat mula sa akin patungo sa bintana. Anong ginagawa nila rito? Nauutal niyang tanong. Hindi ko alam, Marco. Baka may nag-report ng ingay? O baka naman may nag-report ng tungkol sa mga pekeng dokumento na ginamit mo sa bangko kaninang hapon. Tapat kong sagot, habang dahan-dahang inaayos ang aking buhok. Isang malakas na katok ang narinig mula sa main door sa baba. Ang boses ng isang opisyal ay narinig na naguutos na buksan ang pinto. Isabela, anong ginawa mo? Galit na bulong ni Marco. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig na sa takot. Ang ginawa ko? Tinapos ko lang ang sinimulan nyo, huling saad ko. Ngunit habang tinitingnan ko ang takot sa kanyang mukha, isang bagay ang napansin ko sa kanyang bulsa. Isang maliit na recorder na nakabukas. Isang matinding kaba ang gumapang sa akin. Ang pag-uusap namin, ang pag-amin ko tungkol sa titulo, nakuha ba niya ang lahat ng iyon? Bago ko pa makuha ang recorder, mabilis siyang tumakbo patungo sa balcony at tumalon patungo sa malaking puno ng mangga sa labas. Sa gitna ng dilim, nawala siya na parang bula. Dala ang isang piraso ng ebidensya na maaaring bumaliktad sa aking plano. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng silid, habang ang tunog ng pagpasok ng mga pulis sa aking bahay ay tila isang hudyat na ang laban na ito ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa inaasahan ko.
Ang titulo ay ligtas, ngunit ang aking kalayaan ay muling nakataya sa isang mitsa. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa loob ng aking sala ay tila isang paalala na ang batas ay walang kinikilingan. Ngunit ang hustisya ay madalas na panig sa kung sino ang mas handa. Hindi ako ang pakay nila. Habang ipinapaliwanag ng opisyal na mayroon silang warrant para sa pag-aresto kay Marco dahil sa reklamong estafa na isinampa ng isa sa aking mga katuwang sa negosyo, naramdaman ko ang isang malamig na tagumpay. Tumakas ang aking asawa, ngunit sa pagtakas niyang iyon, Lalo lamang niyang pinatunayan ang kanyang kasalanan. ang gabi ay lumipas na puno ng mga tanong, ngunit ang aking isipan ay nakatuon na sa susunod na yugto ng aking plano. Hindi sapat na mabulok si Marco sa rehas. Kailangang maranasan ni Doña Aurora ang tunay na kahulugan ng salitang kahirapan sa harap ng mismong mga taong pinagyayabangan niya. Kinaumagahan, natanggap ko ang balita mula kay Elena. Sa kabila ng nangyari kagabi, itutuloy pa rin ni Doña Aurora ang kanyang birthday luncheon sa isang eksklusibong restaurant sa Bonifacio Global City. Isang desperadong hakbang para ipakita sa lahat na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Pumasok ako sa restaurant nang may suot na itim na dress na tila ba ako ay nasa isang libing. Ang bawat mata ay nakatutok sa akin habang naglalakad ako patungo sa mahabang lamesa kung saan nakaupo si Doña Aurora, napapalibutan ng kanyang mga high society friends na tila mga buwayang naghihintay ng malalapa. Isabela, mabuti at tumating ka. Akala ko ay tuluyan mo nang kinalimutan ang pagiging bahagi ng pamilyang ito. Bati ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan habang pilit nang ngumingiti sa kanyang mga kaibigan. Nakasuot siya ng isang makapal na kwintas na perlas, ang huling simbolo ng kanyang pekeng karangyaan. Hindi ko pwedeng palampasin ang araw na ito, Mama. Gusto ko kasing makita ang huling selebrasyon niyo. Mahinahon kong sagot habang nauupo sa tapat niya. Anong huling selebrasyon? Huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ng mga bisita ko. Masyado ka lang naging emosyonal nitong mga nakaraang araw. Bulong niya ng may diin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa babala. Hindi pa siya nakakatapos magsalita nang ang pintuan ng restaurant ay bumukas ng marahas. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ng barong at may dalang mga dokumento ang pumasok. Ang katahimikan ay tila isang kumot na bumalot sa buong silid. Ang tunog ng pagbagsak ng mga kubyerto sa sahig mula sa isang natakot na bisita ay tila isang hudyat ng pagtatapos. Doña Aurora de Vega? Tanong ng lalaking nasa unahan. Kami ay mula sa sheriff's office. Mayroon kaming utos mula sa korte na kumpiskahin ang lahat ng mga alahas at kagamitang nasa ilalim ng inyong pangalan bilang bahagi ng writ of attachment para sa inyong mga utang sa bangko. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila mga bubuyog na biglang nabulabog. Ang mukha ni Doña Aurora ay nagpalit-palit ng kulay, mula sa puti patungo sa lila ng kahihiyan. Ano? Hindi maaari! May pagkakamali rito. Isabela, gawin mo ang paraan. Tawagan mo ang mga abogado mo. Sigaw ni Aurora habang pilit na itinatago ang kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Wala nang magagawa ang mga abogado ko, Mama, dahil ako mismo ang nagbigay sa kanila ng listahan ng mga assets nyo. Tapat kong sagot habang dahan-dahang humihigop ng tubig. Lumapit ang sheriff kay Aurora. Ma'am, kailangan niyo pong hubarin ang kwintas at ang mga singsing niyo. Na yon din po. Huwag niyo akong hawakan. Alam niyo ba kung sino ako? Magsasisi kayong lahat. Ang boses ni Aurora ay naging matinis. Nawala na ang lahat ng kanyang klas at dignidad. Nagmukha siyang isang palengkera na nakikipag-away sa gitna ng isang mamahaling restaurant. Pinanood ko ang bawat segundo ng kanyang pagbagsak. Nakita ko kung paano siya tinalikuran ng kanyang mga tinatawag na kaibigan. Ang mga babaeng dati ay humahalik sa kanyang pisingi ay mabilis na nag-alisan. Tila ba ang kahirapan ni Aurora ay isang nakakahawang sakit. Sa gitna ng kaguluhan, isang alahas ang nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Aurora. Isang gintong brooch na may ruby.
Pinulot ko ito mula sa sahig at tiningnan ng matagal. Ito ang paborito mong brooch, diba, Mama? Ang sabi mo ay galing ito sa mana ng mga De Vega. Pero ang totoo, kinuha mo ito mula sa safe box ng tatay ko noong mamatay siya. Wika ko habang iniaabot ang brooch sa sheriff. Ito po, isama niyo na ito sa listahan. Nahaw na yaman din po yan. Isabella, parang awa mo na. Huwag mong gawin ito sa akin. Pagmamakaawa ni Aurora. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng kayabangan. Tanging desperasyon na lamang. Hindi po ako ang gumagawa nito sa inyo, Mama. Ang sarili niyong kasakiman ang nagdala sa inyo rito. I told you, what goes around, comes back around. Huling saad ko habang tumatayo. Taalis na sana ako nang muli akong tumigil. Lumingon ako kay Aurora na ngayon ay nakaupo na lamang sa sahig, umiiyak habang ang mga tao sa restaurant ay kinukuhanan siya ng video gamit ang kanilang mga cellphone. By the way, Mama, tumawag si Marco kagabi. Sinabi niya ang tungkol sa recording. Pero alam niyo ba kung anong hindi niya alam? Na ang bawat sulok ng study room ko ay may nakatagong kamera. Ang pag-atake niya sa akin at ang pag-amin niya sa mga peking dokumento, lahat nakuha ko sa video. Namutla si Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot. Ang rekordo ni Marco ay walang silbi kung ikukumpara sa ebidensyang hawak ko. See you in court, Mama. Dagdag ko pa, bago tuluyang lumabas ng restaurant. Habang naglalakad ako sa ilalim ng sikat ng araw sa BGC, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan. Ngunit sa aking pagpasok sa kotse, isang selyadong envelope ang nakalagay sa upuan ng driver. Isang sulat mula sa aking abogado, Isabella, may kailangan kang malaman. Ang autopsy report ng iyong ama, may nakitang mga bakas ng gamot na hindi dapat nandoon. At ang huling taong kasama niya bago siya mamatay ay si Doña Aurora. Ang aking buong mundo ay tila muling nayanig. Hindi lang pera ang kinuha nila sa akin. Maaaring ang pamilyang ito rin ang pumatay sa kaisa-isang taong nagmahal sa akin ng totoo. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako na ang pamilyang ito ang aking kanlungan matapos mawala ang aking ama. Ngunit sa gabing ito, habang nakaupo ako sa tapat ng aking biyenan at asawa, sa isang madilim at masikip na hapagkainan, napagtanto ko na ako ay nakikipagpalitan ng hininga sa mga mamamatay tao. Ang bawat subo nila ng pagkain ay tila isang pagnanakaw sa huling hininga ng aking ama at ang bawat salita ng pagsisisi na lumalabas sa kanilang mga bibig ay parang lason na pilit nilang ipinapainom sa akin. Hindi ako iiyak. Sa hapunan na ito, hindi pagkain ang ihahain ko sa kanila, kundi ang katotohanang wawasak sa huling hibla ng kanilang pagkatao. Ang bahay ng kapatid ni Marco na si Junjun sa isang liblib na subdivision ay malayo sa karangyaan ng penthouse na nakasanayan namin. Ang amoy ng kanal at lumang kahoy ay nanunuot sa bawat sulok, isang masangsang na paalala ng kanilang biglaang pagbagsak. Sa gitna ng maliit na sala, isang lumang lamesang kahoy ang nagsisilbing entablado para sa aming huling paghaharap. Ang ilaw na nanggagaling sa nag-iisang bumbilya sa kisame ay dahan-dahang kumukurap. Tila ba natatakot din sa tensyong namumuo sa loob ng silid? Inihay ni Doña Aurora ang isang platong may tuyong karne at kanin. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kumikinang na diamante, ay nanginginig na ngayon. Ang kanyang suot na duster ay gusot-gusot at ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ay tila isang pugad ng mga problemang hindi niya na kayang ayusin. Kain na tayo, Isabella. Pasensya ka na sa lugar na ito. Alam mo namang, pansamantala lang kami rito, hanggang sa maayos ni Marco ang gusot sa bangko. Wika ni Aurora. Pilit na ibinabalik ang tono ng isang mapagmahal na ina, isang maskarang gasgas na sa aking paningin. Naupo ako ng tuwid. Dahan-dahan kong kinuha ang kutsilyo at tinidor. Ang tunog ng metal na dumidikit sa porcelain na plato ay tila isang babala sa katahimikan. Bakit niyo ako ipinatawag, Mama? Akala ko ba ay tapos na tayo sa restaurant? Tanong ko habang marahang hinihiwa ang karne. Ang bawat hiwa ko ay tumpak
malamig at walang pag-aalinlangan. Isabella, love. Kailangan nating mag-usap ng maayos bilang pamilya, singit ni Marco. Lumabas siya mula sa kusina, may hawak na bote ng beer. Ang kanyang mukha ay may mga pasa pa mula sa kanyang pagtakas kagabi at ang kanyang mga mata ay tila sa isang asong nasusukol. Masyado nang lumalayo ang gulo. Ang mga creditors, ang pulis. Pwede naman nating pag-usapan ito, di ba? I'll do anything. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Huwag mo lang kaming ituloy sa korte. Anything, Marco? Lumingon ako sa kanya. Ang aking tingin ay tila isang matalim na yelo na tumatagos sa kanyang dibdib. Kahit bang ibalik ang 10 taon na kinuha niyo sa akin? Kahit bang ibalik ang buhay ng tatay ko? Napatigil si Doña Aurora sa pagsubo. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng semento. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng lumang electric fan sa sulok na tila ba nahihirapan na ring huminga? Anong kinalaman ng tatay mo rito? Namatay siya dahil sa sakit, Isabella. Alam mo yon. Nauutal na saad ni Aurora, ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking mga kubyertos. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang selyadong plastic bag na naglalaman ng isang maliit na bote ng gamot. Inilapag ko ito sa gitna ng lamesa, sa tabi ng kanilang pagkain. Digitalis, mahinahon kong sabi. Isang gamot para sa puso. Ang sabi ng doktor, ang tatay ko ay namatay dahil sa overdose nito. Ang nakakapagtaka, Mama, ang tatay ko ay walang sakit sa puso. Pero ikaw, mayroon kang reseta para sa gamot na ito 10 taon na ang nakalilipas. Isabella, anong ibig mong sabihin? Baka nagkakamali ang report na yan. Depensa ni Marco. Pilit na lumalapit sa akin. Huwag kang gumagawa ng kwento dahil lang sa galit mo sa amin. Hindi ako gumagawa ng kwento, Marco. Gumagawa ako ng kaso. Sagot ko habang inilalabas ang mga litrato ni Marco at Sofia, pati na ang mga kopya ng mga peking dokumento na ginamit nila. Sa loob ng 10 taon, pinanood niyo akong magluksa habang dahan-dahan yung nililimot ang kaba ng aking ama. Ginamit niyo ang utang na loob para busugin ang mga bulsa niyo, habang ang kamay mo, Mama, ay may bahid ng dugo ng kaisa-isang taong nagtiwala sa inyo. Biglang tumayo si Marco at marahas na hinampas ang lamesa. Ang mga plato ay nagdalunan, lumikha ng isang nakakarinding ingay. Tama na. Wala kang ebidensya. Ang tatay mo ay namatay dahil mahina siya. At ikaw, akala mo ba ay mananalo ka sa amin? Hawak ko ang recording ng pag-amin mo tungkol sa pagtatago ng titulo. Pwede kitang kasuhan ng obstruction of justice at theft. Nanatili akong nakaupo, hindi man lang kumukurap. Pinanood ko ang kanyang pagwawala na parang isang bata na hindi nakuha ang gusto. Kinuha ko ang isang piraso ng karne, isinubo ito at ninuya ng marahan habang nakatingin sa kanya. Ang lasa ng pagkain ay matabang, ngunit ang sarap ng pagkakataong ito ay walang kapantay. Sige, Marco. Gamitin mo ang recording na yon. Pero bago mo gawin, tanungin mo muna ang sarili mo. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa dumarating ang abogado mo? Tanong ko ng may mapait na ngiti. Dahil ang abogadong inaasahan nyo ay nasa ilalim na ng payroll ko. At ang recording na sinasabi mo? Na-delete na yon bago mo pa man mailipat sa computer. Hayop ka! Sigaw ni Marco habang akmang susunggaban ako. Ngunit bago pa man niya ako mahawakan, isang matunog na sampal ang nagpatigil sa kanya. Hindi galing sa akin, kundi galing kay Doña Aurora. Maupo ka, Marco! Bulyaw ni Aurora. Ang kanyang mukha ay puno na ng desperasyon at takot. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay basa na ng luha. Ngunit alam kong luha ito ng isang ahas na nasusukol. Isabella, anong kailangan namin gawin para mapatawad mo kami? Ibibigay namin ang lahat. Lahat. Ang kapatawaran ay para sa mga taong nagkamali, Mama. Pero kayo ay nagplano. Kayo ay pumatay. Kayo ay nagnakaw.
Sagot ko habang tumatayo. Inayos ko ang aking coat at kinuha ang bote ng gamot. Hindi ko kailangan ng pera nyo dahil sa akin naman talaga yon simulat sa Paul. Ang kailangan ko ay makita kayong mabulok sa lugar na mas masahol pa sa bahay na ito. Huwag mong gawin ito, Isabela. Maawa ka sa bata, kay Sofia! Sigaw ni Marco mula sa likuran ko. Huminto ako sa tapat ng pinto, ngunit hindi ko sila nilingon. Ang bata ay walang kasalanan, Marco. Pero ikaw? Ikaw ang dahilan kung bakit ang anak mo ay lalaking may ama na nasa likod ng rehas. Habang binubuksan ko ang pinto, ang tunog ng pag-iyak ni Doña Aurora ay humahalo sa malakas na pagkulog sa labas. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang boses ang narinig ko sa aking earpiece. Isang boses mula sa aking private investigator. Ma'am Isabela, may problema po. Si Sofia, nawawala siya sa safe house. At may nakita kaming mga dokumento sa ilalim ng kama niya. Hindi lang po si Marco ang kasabwat niya. May isa pa pong tao na mas malapit sa inyo kaysa sa inaakala nyo. Napatigil ang aking mundo. Ang lamig ng ulan na tumatama sa aking muka ay tila hindi sapat para gisingin ako sa bagong impormasyong ito. Sino ang taong ito? At ano ang tunay na motibo ni Sofia sa pagpasok sa buhay ko? Lumingon ako sa madilim na pasilyo ng subdivision. At doon, sa ilalim ng isang poste ng ilaw, nakita ko ang isang pamilyar na anino. Isang taong matagal ko nang pinagkakatiwalaan, nakatayo at nakatingin sa akin ng may malamig na ngiti. Ang akala ng mga taong nakapaligid sa akin ay sapat na ang isang pirasong papel para itumba ang aking korona. Ngunit sa gabing ito, habang ang malamig na bakal ng posas ay humahalik sa aking balat at ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking mga sikreto ay nakatayo sa harapan ko ng may mapait na ngiti, doon ko napatunayan na ang pinakamatulis na kutsilyo ay nanggagaling sa mga kamay na dati mong hinahawakan. Pinanood ko silang kunin ang aking kalayaan. Ngunit ang hindi nila alam, bago pa man nila maisara ang pintuan ng sasakyang ito, ay nailatag ko na ang mitsa ng kanilang sariling paggagunaw. Ngayon, habang ang taksil kong sekretarya ay hawak ang aking bagong audit report, tinitingnan ko lang siya nang may pang-ingisay ng tagumpay sa aking mga mata, dahil ang dokumentong iyon ay hindi ang aking katapusan, kundi ang kanilang huling hantungan. Ang malakas na buhos ng ulan sa labas ng subdivision ay tila isang malupit na hagupit na gustong burahin ang bawat bakas ng dumi sa kalsada. Nakatayo ako sa gilid ng aking sasakyan. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa aking mukha ay kasing lamig ng katotohanan kanina ko pa pilit na nilulunok. Ang anino sa ilalim ng poste ng ilaw ay dahan-dahang lumakad patungo sa akin. At ang bawat hakbang nito sa basang semento ay tila isang tibok ng pusong malapit ng tumigil. You should have trusted your instincts, Isabela. Money can buy loyalty, but it can't buy blood. Ang boses ni Elena ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang aking sekretarya sa loob ng 5 taon, ang babaeng itinuring kong higit pa sa isang empleyado, ay nakatayo ngayon sa harap ko habang hawak ang isang payong na kulay itim. Ang kanyang suot na corporate suit ay tila isang baluti ng pagtataksil. Elena, sa lahat ng tao, ikaw pa? Mahinahon kong saad. Ang boses ko ay matatag, walang panginginig, kahit na ang pakiramdam ko ay tila may isang malalim na bangin na bumukas sa ilalim ng aking mga paa. I'm sorry, Ma'am Isabela, pero ang pamilya de Vega ay may inaalok na hindi mo kayang ibigay. Sagot niya habang iniaabot ang isang envelope sa isang lalaking kakababalang mula sa isang itim na SUV. Si Marco. Lumabas ang aking asawa mula sa dilim. May hawak na isang dokumentong may selyo ng korte. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng baliw na tagumpay. Salamat, Elena. Sinabi ko naman sa iyo, Isabela. Ang talino mo ay walang silbi kung ang mga tao sa paligid mo ay gutom sa kapangyarihan. Anong ibig sabihin nito, Marco? Tanong ko habang tinitingnan ang mga lalaking nakapaligid sa akin. This is a temporary restraining order, love.
Hindi mo na pwedeng i-freeze ang mga accounts ng kumpanya dahil ang audit na ginawa mo? It was manipulated. Si Elena ang nag-ayos ng lahat ng records para magmukhang ikaw ang kumuha ng pera para sa sarili mong offshore accounts. Paliwanag ni Marco ng may halong panunuya. At dahil sa ebidensyang ito, ang Board of Directors ay bumuto na para tanggalin ka bilang CEO, effective immediately. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal, ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid. Ang akala niyo ba ay ganoon lang kadaling kunin ang kumpanyang itinayo ko mula sa wala? It's already done, Isabella. At dahil may pending case ka na ngayon ng malversation, hindi ka na pwedeng lumapit sa kahit anong asset ng kumpanya. Singit ni Doña Aurora na ngayon ay lumabas din mula sa sasakyan. Suot ang isang makapal na coat at may ngiting tagumpay. Babalik na kami sa penthouse bukas. At ikaw, baka sa selda ka na matulog. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tunog na nagpahinto sa kanilang pagdiriwang. Ganyan ba talaga kayo kadesperado? Elena, alam mo ang bawat galaw ko. Pero ang nakalimutan mo ay ang pinaka-importanting rule sa negosyo. Always have a backup plan for your backup plan. What are you talking about? Tanong ni Elena. Ang kanyang muka ay nagsimulang magpakita ng bahagyang kaba. Ang audit report na ibinigay mo sa kanila? Iyon ang peking version na sadyang ipinakita ko sa'yo noong nakaraang linggo dahil alam kong may mole sa opisina ko. Paliwanag ko habang dahan-dahang lumalapit kay Marco. Ang totoong audit ay nasa kamay na ng Securities and Exchange Commission kanina pang 5:00 ng hapon. At ang mga pirma na sinasabi nyo? Lahat yon ay may digital watermark na magpapatunay na galing sa computer ni Elena. Namutla si Elena. Ang kanyang hawak na payong ay bahagyang mayanig. You're bluffing! Sigaw ni Marco. Ngunit ang takot sa kanyang boses ay hindi na maikakaila. Subukan nyo, hamon ko. Pero bago nyo gawin yon, kailangan nyo munang harapin ang katotohanang ang lahat ng accounts na inakala nyo ay ma-access nyo na ay wala ng laman. Inilipat ko na ang lahat ng likidong asset sa isang trust fund para sa mga biktima ng domestic abuse at financial fraud. Hindi nyo na yon mahahawakan kahit kailan. Hayop ka, Isabella! Susunggaban sana ako ni Marco nang biglang may 2 lalaking humarang sa kanya. Ang aking mga security personnel na kanina pa nakatago sa dilim. Huwag nyo siyang sasaktan! Utos ko sa aking mga tauhan. Hayaan niyo silang malunod sa sarili nilang kawalan. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa aking sasakyan. Ngunit bago ko pa mahawakan ang pinto, isang matinding sakit ang naramdaman ko sa aking batok. Ang mundo ay biglang uminog ng mabilis. Ang huling nakita ko ay ang mukha ng isang lalaking hindi ko kilala, may hawak na isang tila basahan na may amoy ng chemical. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking katawan sa basang kalsada. Ang tunog ng pagbukas ng isang pinto ng sasakyan at ang marahas na pagbuhat sa akin ay tila nangyayari sa isang panaginip. Isakay niyo na siya! Bilisan niyo bago pa may makakita! Ang boses ni Marco ay narinig ko sa malayo, puno ng desperasyon at panganib. Ang huling naramdaman ko ay ang pag-andar ng sasakyan at ang malamig na hangin ng aircon na humahaplos sa aking namamanhid na balat. Ang aking kalayaan ay muling nakuha, hindi sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan ng dahas. Ngunit sa gitna ng aking papalubog na katinuan, isang bagay lang ang nasa isip ko. Ang safe box ni Papa. Ang susi. Nasa loob pa rin ba ng bag ko? Naramdaman ko ang paghigpit ng isang tali sa aking mga kamay habang ang sasakyan ay bumibilis ang takbo patungo sa isang direksyong hindi ko alam. Ang laban para sa katarungan ay biglang naging laban para sa aking buhay. Ang akala ng mga bumihag sa akin ay sapat na ang busal sa aking bibig at ang mahigpit na pagkakatali ng aking mga kamay para patahimikin ang aking pagkatao. Ngunit habang nararamdaman ko ang pag-alog ng sasakyan sa bawat lubak ng kalsada, hindi takot ang nananalatay sa aking mga ugat, kundi isang malamig at kalkuladong plano.
Pinanood ko ang dahan-dahang paglabas ng liwanag ng buwan sa pagitan ng mga puno. At sa bawat segundong lumilipas, hinahanda ko ang aking sarili, hindi para magmakaawa, kundi para panurin ang aking asawa na sunugin ang kanyang sariling mga daliri sa apoy na siya rin ang nagmitsa. Ngayon, habang si Marco ay kampanteng nakaupo sa aking harapan, tinitingnan ko lang siya nang may panginisay ng pang-uuyam sa aking mga mata. Dahil ang akala niyang susi sa aking yaman ay ang mismong mitsa na sasabog sa kanyang mukha. Ang amoy ng luma at inaamag na kahoy ang sumalubong sa aking katinuan nang dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata. Ang malamig na simoy ng hangin ng Tagaytay ay humahaplos sa aking balat. Isang matalim na paalala na nasa lumang rest house kami ng mga De Vega. Ang bawat sulok ng silid na ito ay puno ng mga alikabok at mga sirang kagamitan. Tila ba sumasalamin sa bulok na moralidad ng pamilyang nagmamay-ari nito? Nakasandal ako sa isang matigas na silyang gawa sa nara. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakatali sa likuran. Ang bawat galaw ko ay nagdudulot ng hapdi sa aking mga pulso. Ngunit pinili kong manatiling tahimik. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahang makarinig ng kahit anong daing mula sa akin. Gising ka na pala, love? Pasensya ka na sa hospitality namin. Medyo nagmamadali kasi kami kagabi. Ang boses ni Marco ay narinig mula sa madilim na bahagi ng silid. Lumabas siya mula sa anino. May hawak na isang basong alak. Ang kanyang muka ay bakas ang pagod, ngunit may isang uri ng desperadong sigla sa kanyang mga mata. Sa likod niya, nakita ko si Elena, ang taksil kong sekretarya, na ngayon ay tila ba nababalisa habang nakatingin sa kanyang cellphone. Marco, let's get this over with. Wala tayong oras. Sabi ni Mama, dapat makuha na natin ang code bago sumikat ang araw. Pagmamadali ni Elena. Don't rush me, Elena. I know my wife. She's stubborn, pero alam ko kung paano siya pasunurin. Sagot ni Marco bago lumuhod sa harap ko. Tinanggal niya ang busal sa aking bibig ng marahas, ngunit hindi ako kumibo. Tinitigan ko lang siya ng diretsyo. Ang aking mga mata ay tila ba nagbabasa ng bawat takot na pilit niyang itinatago. The key, Isabella, and the digital code for the offshore trust fund. Ibigay mo na sa amin at ihahatid ka namin sa airport. You can leave the country, start a new life, at hindi na tayo magkikita kailanman. Pangungumbinsi ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang ahas na pilit na nambibilog. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking tuyong lalamunan. You really think it's that simple, Marco? After you kidnapped me? After you tried to frame me? I had no choice. Pinilit mo ako. If you just shared the money, hindi aabot sa ganito. Sigaw niya. Ang kanyang pagtitimpi ay mabilis na naglalaho. Ang pera? Marco, ang kumpanyang inakala mong ninakaw mo kagabi. Did you even check the balance sheets bago kayo pumunta rito? Tanong ko ng may mapait na ngiti. Ang kumpanyang yon ay may utang na 50 milyong piso sa isang foreign bank na naka-collateral sa lahat ng assets na pilit niyong kinuha. The moment na naging CEO ka, naging sa iyo rin ang utang na yon. Namutla si Marco. Lumingon siya kay Elena na ngayon ay mabilis na nagtatype sa kanyang telepono. Is it true, Elena? Check it! Bulyaw ni Marco. I'm trying, but the server is down. Isabella, what did you do? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. I activated the scorched earth protocol. Mahinahon kong paliwanag habang pilit na inaayos ang aking upo sa kabila ng hapdi ng aking mga tali. The moment na pilit mong pinalitan ang aking digital signature, ang system ay nag-trigger ng isang automatic audit. Right now, ang lahat ng transactions nyo ay naka-flag bilang fraudulent sa central bank. You are not just a thief now, Marco. You are a high-level financial criminal. You bitch! Akmang sasampalin ako ni Marco nang biglang tumunog ang isang alarm mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang tracking device para sa mga perimeter ng rest house ay nag-vibrate ng malakas. May paparating! Marco, kailangan na nating umalis! Sigaw ni Elena
habang mabilis na kinukuha ang kanyang bag. Hindi maaari. Hindi tayo aalis nang wala ang code. Sagot ni Marco. Ang kanyang desperasyon ay nauuwi na sa pagkabaliw. Hinawakan niya ako sa leeg. Ang kanyang mga daliri ay humihigpit, ngunit hindi ako pumikit. Pinanood ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang takot ng isang taong alam na ang kanyang katapusan ay malapit na. The code is useless, Marco. Dahil ang tanging taong makakapag-release ng funds ay nasa ospital at hindi mo na siya maaabot. Wika ko sa pagitan ng aking hirap sa paghinga. Who? Sofia? Tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. No. Sofia left you hours ago, Marco. She took the cash you hid in the vault, and she's probably halfway to the province by ngayong gabi. She was my informant all along. Did you really think she loved a man who couldn't even protect his own wife? Ang bawat salita ko ay tila isang saksak sa kanyang puso. Ang pagtataksil ni Sofia, ang huling pako sa kanyang kabaong. Binitawan niya ako at napaupo sa sahig. Ang kanyang buong mundo ay tuluyan ng gumuho sa kanyang harapan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, ang tunog ng pagpreno ng ilang sasakyan sa labas ng rest house ay narinig. Ang tunog ng pagbukas ng mga pinto ng sasakyan at ang mabibigat na yabag ng mga paa sa tuyong damo ay nagpabaling ng aming atensyon sa pinto. Bumukas ang pinto ng marahas. Ngunit hindi ito ang mga pulis. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na suit ang pumasok, may hawak na isang envelope. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Siya ang abogado ng aking ama na matagal nang nawawala. Attorney Rivera? Nautal kong tanong. Miss Isabela, Pasensya na sa paghihintay. May mga bagay na kailangang ayusin bago tayo makarating dito. Wika niya ng may paggalang. Lumingon siya kay Marco na ngayon ay tila ba isang estatwa ng kahihiyan sa sahig. Mr. De Vega, you are under citizen's arrest for kidnapping and serious illegal detention. At meron din kaming ebidensya ng iyong kinalaman sa aksidente ng ama ni Miss Isabela 10 taon na ang nakalilipas. napatigil ang aking mundo. Ang aking ama. Ang hinala ko kanina ay naging isang malamig na katotohanan. Ngunit bago pa makakilos ang sinuman, si Elena ay mabilis na lumapit sa akin at may itinutok na isang matulis na bagay sa aking leeg. Isang lihim na kutsilyo na itinago niya sa kanyang sleeves. Huwag kayong lalapit! Papaalisin niyo ako rito o itutuloy ko ang sinimula ni Marco! Sigaw ni Elena. Ang kanyang muka ay puno ng isang uri ng baliw na determinasyon. Tumingin ako sa kanya. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Sa puntong ito, alam kong ang aking buhay ay muling nakataya sa isang mitsa. Ngunit sa ilalim ng aking suot na relo, dahan-dahan kong pinindot ang isang maliit na button. Isang huling alas na hindi nila inaasahan. Ang tunog ng isang malakas na pagsabog mula sa labas ng gate. Hindi apoy, kundi ang pagbagsak ng transformer ng kuryente na sadyang pinasabog ng aking mga tauhan ay nagpadilim sa buong rest house. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang pagkakataon kong kumilos. Sa gitna ng ganap na kadiliman, ang tanging maririnig ay ang mabilis at nanginginig na hininga ni Elena at ang marahang pag-ugong ng hangin sa labas ng rest house. Ang malamig na talim ng kutsilyo sa aking leeg ay tila isang babala. Ngunit sa halip na manginig, dahan-dahan kong naramdaman ang pag-agos ng lakas sa aking mga ugat. Sa loob ng 10 taon, natuto akong magbasa ng takot sa dilim. At ngayon, ang takot na iyon ay hindi sa akin, kundi sa kamay na humahawak sa patalim. Huwag kang gagalaw, Isabela. Sinasabi ko sa'yo, wala na akong mawawala. Ang boses ni Elena ay basag, puno ng desperasyong dulot ng pagkakasumba sa sarili niyang patibong. Elena, listen to me. Ang hawak mong kutsilyo ay hindi makakapag-clear ng pangalan mo sa Central Bank. Ang tanging paraan para hindi ka mabulok sa rehas ay ang bitawan yan at magsalita laban sa mga De Vega, mahinahon kong saad. Ang boses ko ay matatag,
tila isang angkla sa gitna ng unos. Naramdaman ko ang bahagyang pagluwag ng kanyang pagkakahawak. Sa pagkakataong iyon, mabilis kong ginamit ang aking siko para tamaan ang kanyang sikmura at marahas na iniwas ang aking leeg. Ang tunog ng pagbagsak ng kutsilyo sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang hudyat ng aking muling paglaya. Sinundan ito ng tunog ng pagkakadapa ni Elena at ang kanyang mahinang pagdaing sa sakit. Kasabay nito, ang liwanag ng mga flashlight mula sa mga tauhan ni Attorney Rivera ay bumulaga sa silid. Ang bawat sulok ng rest house ay naliwanagan. Inilalantad ang kalunos-lunos na kalagayan ni Marco at Elena. Si Marco ay nakaupo pa rin sa sahig, nakatulala sa kawalan, habang si Elena ay mabilis na pinalibutan ng mga gwardiya. Miss Isabella, ayos ka lang ba? Tanong ni Attorney Rivera habang tinutulungan akong makatayo at kinakalaga ng aking mga kamay. I'm fine, Attorney. Mas mahalaga ang mga dokumentong dala mo. Is it true? About my father? Tanong ko. Ang aking mga mata ay nakatitig sa envelope na hawak niya. Hindi sumagot si Attorney. Rivera sa halip ay inakay niya ako patungo sa isang lumang lamesa. Inilabas niya ang isang orihinal na kopya ng huling testamento ng aking ama. Ang bersyong pilit na ibinaon sa limot ni Doña Aurora. Ang iyong ama ay hindi namatay sa natural na dahilan, Isabela. Bago siya pumanaw, nalaman niya ang malaking pagnanakaw na ginagawa ng pamilya de Vega sa inyong korporasyon. Binago niya ang kanyang testamento para ibigay sa iyo ang lahat ng kontrol, kasama na ang mga ebidensya laban sa kanila. Ngunit bago niya ito maisumite sa korte, nangyari ang trahedya. Paliwanag ni Attorney Rivera, binasa ko ang mga dokumento. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga detalye ng sistematikong paglipat ng pondo mula sa aking ama patungo sa mga personal na account ni Doña Aurora. At ang mas masakit, mayroong isang sulat kamay na tala mula sa aking ama na nagpapahayag ng kanyang takot para sa aking kaligtasan habil sa pagkakatuklas niya sa tunay na pagkatao ng aking biyenan. Lumingon ako kay Marco. Ang lalaking ito, na nangako sa harap ng altar na poprotektahan ako, ay bahagi ng pamilyang pumatay sa aking ama at nagtangkang ubusin ang aking pagkatao. Marco, tingnan mo ito. Iniabot ko sa kanya ang sulat ng aking ama. Ang legacy na ipinaglalaban mo ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng tatay ko. Do you still think you're the victim here? Hindi sumagot si Marco. Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang hikbi. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang matinding kahihiyan na habang buhay niyang dadalhin. Attorney, dalhin niyo na sila sa istasyon. I want all charges filed. Kidnapping, attempted murder, and financial fraud. Utos ko ng walang pag-aalinlangan habang inilalabas si Marco at Elena mula sa rest house. Napansin ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Ang pinto nito ay bumukas at lumabas si Doña Aurora. Sa kabila ng dilim, nakita ko ang kanyang mukha. Wala na ang karangyaan. Wala na ang perlas. Ang kanyang mukha ay puno ng purong-put at desperasyon. Isabela! Akala mo ba ay tapos na ito? Hinding-hindi mo makukuha ang lahat sa amin. Akin ang kumpanyang yan! Akin! Sigaw niya habang pilit na humaharos patungo sa akin. Ngunit agad siyang hinarang ng mga pulis. Mama, hindi na sa inyo ang kumpanya. At hindi na rin sa inyo ang kalayaan niyo. Mahinahon kong sagot habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang lahat ng perang ninakaw niyo ay nahanap na ng mga otoridad. Ang tanging matitira sa inyo ay ang damit na suot niyo ngayon. Hayop ka! Pinalaki ka namin! Pinakain ka namin! Pinakain niyo ako gamit ang sarili kong pera, Mama, at pinalaki niyo ako para maging isang babaeng wawasak sa inyo. Should I thank you for that? Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Pinanood ko silang isakay sa mga sasakyan ng pulis. Ang tunog ng mga sirena na unting lumalayo ay tila isang huling kabanata ng isang masamang panaginip. Ngunit habang tumatahimik ang paligid ng Tagaytay,
Isang bagay ang napansin ko sa loob ng bag ni Elena na naiwan sa sahig. Isang burner phone. Isang mensahe ang pumasok habang tinitingnan ko ito. Tapos na ba? Nakuha niya na ba ang pirma niya? Kailangan na nating ilipat ang pondo sa Switzerland bago magumaga. S. Napakunot ang aking noo. S? Akala ko ba ay si Sofia ang informant ko? Ngunit ang numerong ito ang numerong ginamit ni Sofia para bigyan ako ng impormasyon noon. Isang matinding kaba ang muling gumapang sa aking dibdib. Kung si Sofia ang S na kausap ni Elena, ibig sabihin ba ay nilalaro lang din ako ni Sofia? Nagsimimula akong magduda. Ang Scorched Earth Protocol na inactivate ko, may isang particular na account na hindi ko na-freeze dahil akala ko ay sa akin yun. Ngunit nang tiningnan ko ang record sa cellphone ni Elena, ang account na yon ay nakapangalan pala sa isang dummy corporation na ang may-ari ay si Sofia. Ang perang akala ko ay ligtas ay dahan-dahan nang nililimas sa mga oras na ito. Hindi lang ako tinalo ng mga De Vega. Tinalo rin ako ng babaeng inakala kong kakampi ko sa paghihigante. Attorney Rivera, we need to move. Na yun din. Wika ko habang mabilis na sumasakay sa aking sasakyan. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga De Vega ay nasa rehas na, ngunit ang tunay na magnanakaw ay malaya pa at hawak ang huling bahagi ng aking kayamanan. At sa pagkakataong ito, hindi lang katarungan ang kailangan ko. Kailangan ko ng ganap na pagbawi. Sa loob ng 10 taon, inakala ko na ang mga De Vega ang pinakamatinding kalaban na kailangan kong harapin. Ngunit sa gabing ito, habang pinapanood ko ang pagtakbo ng mga numero sa aking laptop at ang mabilis na paglipat ng pondo patungo sa isang offshore account sa Switzerland, napagtanto ko na ang pinakamakamandag na ahas ay ang isa na binihisan ko, pinakain, at pinatira sa loob ng aking sariling bakuran. Si Sofia, ang akala kong biktima na naging kakampi, ay isa palang dalubasang manlalaro na naghihintay lamang ng pagkakataong lamunin ang huling natitira sa aking imperyo. Hindi ako susuko. Kung inakala niya na ang isang sugatang reyna ay madaling matatalo, nagkakamali siya. Dahil sa larangang ito, ang bawat galaw ko ay may katapat na bitag na hindi niya kailanman nakita. Ang bawat padpispis ng ulan sa bintana ng aking sasakyan ay tila isang timer na nagpapaalala sa akin na bawat segundo ay mahalaga. Hindi ako nag-aaksaya ng oras sa emosyon. Ang sakit ng pagtataksil ni Sofia ay ibinaon ko na sa kailaliman ng aking kaisipan, pinalitan ng isang malamig at matalas na stratehiya. Ma'am Isabella, papasok na ang pondo sa private account sa Zurich. 5 minuto na lang at hindi na natin ito mababawi. Ang boses ng aking IT security head sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali. Hayaan mo siyang ituloy ang transfer, Jojo. Huwag mong harangan. Mahinahon kong sagot habang tinitingnan ang GPS tracker sa aking screen. Siguraduhin mo lang na ang Ghost Protocol ay aktibo. Gusto kong isipin niya na nagtagumpay siya. Narating namin ang isang pribadong hangar sa labas ng lungsod. Ang paligid ay tahimik. Tanging ang malakas na ihip ng hangin at ang tunog ng papalayo na kidlat ang maririnig. Sa gitna ng malawak na semento, nakaparada ang isang maliit na private jet. Nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling trench coat, may hawak na designer bag at nagmamadaling umakyat sa hagdan ng eroplano. Si Sofia. Bumaba ako ng sasakyan nang walang kahit anong ingay. Ang aking suot na takong ay tumama sa basang semento ng may otoridad. Hindi ko kailangang sumigaw. Ang aking presensya ay sapat na para mapatigil ang lahat ng ingay sa paligid. Going somewhere, Sofia? Hindi mo man nang ba ako hihintayin para makapagpaalam? Ang boses ko ay matatag. Dinala ng hangin patungo sa kanya. Napatigil si Sofia sa gitna ng hagdan. Dahan-dahan siyang lumingon at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na muka ng babaeng ito. Wala na ang mga luha ng pagkukunwari. Wala na ang maamong muka ng isang biktima. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman at puot.
Isabella, you're always one step behind, aren't you? Isang matalim na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Salamat sa tulong mo para mapabagsak ang mga De Vega. Masyado silang pabigat. Pero ang pera? Ang pera mo ay mas masarap kasama kaysa sa isang asawang talamak ang utang o sa isang biyenang mapang-api. Akala ko ba ay mahal mo si Marco? Akala ko ba ay para sa baby niyo ang lahat ng ito? Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang baby? It was a prop, Isabella. Isang unan at ilang peking medical records lang ang kailangan para mapaikot ang isang lalaking desperadong magka-legacy. Pag-amin niya nang walang bahid ng hiya. Ngayon, hawak ko na ang huling yaman mo. Habang ikaw ay naiiwan dito sa dumi ng Pilipinas, ako ay mamumuhay na parang isang tunay na reyna sa Euro. You really think it's that easy, Sofia? Huminto ako sa paanan ng hagdan. Tumingala ako sa kanya nang may pang-ingisay ng pang-uuyam. Did you even wonder kung bakit napakadali mong nakuha ang password ng account na yon? Napatigil ang ngiti ni Sofia. Mabilis ning binuksan ang kanyang tablet para tingnan ang transfer status. Naka-transfer na! It's successful! You can't do anything now! Check the currency, Sofia, at tingnan mo ang pangalan ng receiver bank. Mahinahon kong sabi. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang binabasa ang mga detalye sa screen. What is this? Bangko Sentral ng Pilipinas Asset Forfeiture Division? Offshore Trust for Victims of Fraud? Ang account na binuksan ko para sa iyo ay isang honeypot, Sofia. Isang bitag para sa mga taong tulad mo. Ang perang inilipat mo ay hindi pumasok sa Switzerland. Pumasok ito sa isang selyadong government account na gagamitin bilang ebidensya laban sa iyo at sa mga De Vega. Paliwanag ko habang inilalabas ang aking cellphone. At ang bawat pag-amin mo kanina tungkol sa peking pagbubuntis at pagnanakaw? It was recorded and broadcasted live sa mga otoridad na kanina pa nakikinig. Kasabay ng aking pagtatapos, ang tunog ng ilang sasakyan ng National Bureau of Investigation ang pumalibot sa hangar. Ang mga asul at pulang ilaw ay nag-reflect sa mukha ni Sofia na ngayon ay tila ba isang estatwa ng ganap na pagkatalo. Ang kanyang designer bag ay nahulog mula sa kanyang kamay, ang mga gamit sa loob ay nagkalat sa basang semento, mga peking dokumento, alahas ng inakaw, at ang kanyang nawawalang danggal. Hindi maaari! Isabella, hindi! Sigaw ni Sofia habang pilit na tumatakbo pabalik sa loob ng eroplano, ngunit agad siyang naharang ng mga agent. Pinanood ko siyang pilit na kumakawala habang pinipiringan at pinoposasan. Wala akong naramdamang awa. Ang tanging naramdaman ko ay ang ganap na katahimikan ng katarungan. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatayo ako sa tuktok ng aking bagong gusali sa gitna ng business district. Ang kumpanya ko ay mas matatag na ngayon. Ang bawat empleyado ay dumaan sa isang masusing audit at ang bawat dumi ng nakaraan ay tuluyan ng nalinis. Nakatanggap ako ng balita mula sa korte. Si Doña Aurora at Marco ay nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo para sa pagpatay sa aking ama at iba pang mga kaso. Si Sofia naman ay nahaharap sa sunod-sunod na kaso ng grand larceny at fraud. At dahil sa tindi ng kanyang mga ginawa, walang judge ang pumayag na magpiyansa siya. Dahan-dahan kong inilabas mula sa aking bulsa ang isang maliit na susi. Ang susi mula sa safe box ng aking ama. Sa loob niyon, hindi ko nahanap ang ginto o pera, kundi ang isang liham na nagsasabing, ang tunay na yaman ay ang iyong kakayahang tumayo kahit ilang beses ka pang itumba. Proud ako sa iyo, Isabella. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan habang pinagmamasdan ang sikat ng araw na tumatama sa mga gusali ng Makati. Ang mga De Vega ay wala na. Si Sofia ay nabulok na sa kanyang sariling kasinungalingan. At ako? Ako ang reynang hindi na muling magpapaapi. Habang tinitingnan ko ang malawak na abot-tanaw, alam ko na ang bawat sugat ay nag-iwan ng peklat, ngunit ang bawat peklat ay isang simbolo ng aking pagwawagi.
Ang aking buhay ay muli ko ng pagmamay-ari. At sa pagkakataong ito, walang sinuman ang makakaagaw nito sa akin. Ang sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng punong mangga ay tila isang banayad na haplos sa aking mukha. Sa loob ng maraming taon, ang bawat umaga ko ay tila isang pakikipaglaban sa bigat ng mga responsibilidad na hindi naman dapat sa akin. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman ko ay ang magaan na daloy ng hangin at ang payapang tibok ng aking puso. Wala na ang ingay ng mga reklamo. Wala na ang amoy ng panlilinlang at wala na ang anino ng mga taong nagtangkang ubusin ang aking pagkatao. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming lumang rest house sa Tagaytay. Hindi na ito ang madilim at nakakatakot na lugar kung saan ako binihag. Ngayon, ang bawat sulok nito ay malinis, puno ng mga sariwang bulaklak na puting liryo at nagniningning sa bagong pintura. Pinili kong panatilihin ang lugar na ito, hindi bilang alaala ng sakit, kundi bilang simbolo ng aking muling pagbangon mula sa mga abo. Sa aking mesa ay nakapatong ang huling ulat mula sa aking mga abogado. Ang lahat ng kaso ay sarado na. Si Doña Aurora at Marco ay nagsisimula na sa kanilang mahabang sentensya sa loob ng bilangguan. Nabalitaan ko na ang dating mapagmataas na biyenan ko ay hindi na kinakausap ng kahit sino, habang si Marco ay tuluyan ng tinalikuran ng mundo. Si Sofia naman ay nailipat na sa isang pasilidad kung saan pagbabayaran niya ang bawat sentimong nakuha niya sa pamamagitan ng pandaraya. Ang kanilang mga pangalan ay naging mga pahinana lamang sa isang madilim na kabanata na tapos ko ng basahin. Marami ang nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba sila. Ang sagot ko ay simple. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa aking sariling katahimikan. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging bulag sa loob ng 10 taon. Pinatawad ko ang aking puso sa pagtitiwala sa maling mga tao. Ngunit ang katarungan ay kailangang manatili. Ang kanilang pagkabilanggo ay hindi bunga ng aking galit, kundi bunga ng kanilang sariling mga desisyon. Nahanap ko na ang tunay na kapayapaan sa pagtanggap na hindi ko kailangang maging martir para masabing ako ay isang mabuting babae. Ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugan ng pagtitiis sa bawat sampal ng tadhana, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na tumayo at sabihing, tama na. Sa kasalukuyan, ang aking kumpanya ay hindi na lamang tungkol sa pagitan ng pera. Itinatag ko ang Isabella Foundation, isang organisasyon na nagbibigay ng legal at pinansyal na tulong para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at economic sabotage. Ang bawat sentimong nakuha ko mula sa mga De Vega ay dinalay ko sa pagbuo ng mga bagong buhay. Ang aking tagumpay ay mas matamis dahil alam kong may mga kamay akong nahahawakan at natutulungan na bumangon din mula sa kanilang sariling mga guho. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan habang pinagmamasdan ang malawak na taalik mula sa malayo. Ang tubig ay tila isang salamin ng aking buhay. Kalmado sa ibabaw, ngunit may taglay na lalim at misteryo. Ang aral na natutunan ko sa mahabang paglalakbay na ito ay ito. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng taong nasa tabi mo ni ng pamilyang pinasukan mo. Ang iyong halaga ay nagmumula sa iyong integridad, sa iyong talino, at sa iyong kakayahang mahalin ang iyong sarili nang higit sa anumang takot. Ako si Isabella. Hindi na ako ang De Vega na kinontrol at niloko. Ako ang anak ng aking ama, ang reyna ng aking sariling tadhana, at ang babaeng napatunayan na ang pinakamagandang uri ng paghihiganti ay ang mabuhay ng marangal, malaya, at may nagniningning na tagumpay. Ang araw ay tuluyan ng sumikat, tinutunaw ang huling bakas ng hamog sa paligid. At sa bawat hakbang ko pabalik sa loob ng aking tahanan, alam ko na ang bawat bukas ay akin na. Ganap na malaya, ganap na payapa, ganap na nagwagi.